So ngayon naman mga kamamay, alamin natin kung ano ba yung mga sign upang malaman natin kung ang isang babae, kung ang inyong asawa, ang inyong girlfriend is nakipagsiping sa ibang lalaki. Okay? So kung ikaw man is nagdududa, ikaw man is kinukutuban, ikaw man is nag-aalala na baka yung asawa mong babae is may ginagawang hindi maganda, well, alamin natin yan at tingnan natin kung tatama ba or magtutugma ba yung iniisip nyo, nararamdaman nyo sa mga tips na ibibigay ko. Okay, pag-usapan na natin, huwag natin pahabain pa. So, number 1 mga kamamay, malalaman nyo lang na ang isang babae is nakapagmakbakan sa isang lalaki if ever na kapag uwi niya ng bahay, diretso ka agad yan sa CR para manligo. Huhugasan niya kagad ang kanyang buong katawan, ang kanyang muka, kanyang labi, ang kanyang kanyang baba, kanyang pempem para sa ganon is hindi siya mahalata. Yan karaniwan at palagi ang ginagawa ng isang babae. Oras na nakipagklap-klapan siya sa ibang lalaki. Pagdating ng bahay, diretso sa banyo, hindi kanya papansinin, ultimo kamustahin kanya, hindi kanya iimikan, diretso agad siya sa banyo kasi baka mamaya mahalata mo siya, maamoy mo siya. Yun ang iniiwasan niya. Okay? So, kailangan makita nyo yan. Kailangan maging observant kayo mga boys. Okay? So, number 2, ayaw niyang hinahawakan o pinapakailaman mo ang kanyang phone o ang kanyang cellphone. Bakit? Kasi yan yung kanyang ginagamit na way of communication sa ibang lalaki. And if ever na makuha mo yan, mabasa mo yan, yung mga message dyan, malalaman niya na meron siyang pag nakita mo yan, malalaman mo na meron siyang ibang ginagawa. Kaya kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, ayaw na ayaw nilang bitawan ang kanilang cellphone. Kahit pilitin nyo pa, kahit sabihin nyo pang may titingnan lang kayo, hindi nyo po mababasa o mahahawakan ang kanilang cellphone. Kapag ganyan mga kamamay, mag-isip na kayo kasi meron yung ginagawang bagay na hindi aayon sa inyong relasyon. Okay? So number 3, ayaw na niyang makipag-siping sa iyo. Ito nakakalungkot. So dahil nga meron na siyang iba, meron nang pumalit, okay, sa papel mo sa kanyang buhay, binabaliwala ka na niya. Especially yung mga quality moments ninyo, yung mga time ninyo para sa isa't isa, yung pagkakalap-klapan ninyo, hindi na po gaanon ka-active, hindi na po ganoon kadalas. Kasi nga po, meron ng ibang nagpapasaya sa kanya, meron ng ibang nakikipagklap-klapan sa kanya. Pansinin niyo po yan. Oras na niyayaan mo sila o oras na niyayaan nyo sila, madalas na po ang tanggi ng mga yan sa inyong yaya. Kaya kapag kaganyan, mag-isip kayo. Malaki yung chance na baka meron ng ibang tao, meron ng ibang lalaki na maaligid sa inyong misis, sa inyong jowa. Right? So next, mapapansin ninyo na inaalam niya ang bawat schedule nyo sa buong linggo. Kung kayo is may trabaho, inaalam niya kung anong shift ninyo, anong oras kayo uuwi, anong oras kayo papasok, okay, saan kayo pupunta, kung may dadaanan ba kayo pa uwi, o kung ano man, basta lahat ng lakad ninyo, inaalam ng mga yan. Bakit po? Kasi dyan po sila kukuha ng buwelo kung kailan sila gagawa ng isang bagay na gusto nila. For example, sa Lunes, bahay trabaho ka lang, hindi sila gagawa ng kung anumang bagay na ginagawa nila. For example, sa Miyerkules, sasabihin mo malilit ka ng uwi, mag-OT kayo, may lakad kayo ng tropa, so asahan mo. Kapag nakakita siya ng pagkakataon, diyan niya gagawin yung bagay na hindi maganda. Kaya kung ako sa'yo, pagka na-feel mo na meron na siyang ginagawa na ganyan, na-feel mo na parang hindi na okay, so bigyan mo ng time na tingnan, na pansinin. Okay? Yung kanyang mga ginagawa. Yung kanyang mga kilos at galaw. Kasi malaki yung chance na meron siyang ginagawang hindi maganda pagdating sa inyong relasyon.
Okay? So next, nawawala na siya ng oras sa inyo. Nawawala na siya ng time para sa inyong dalawa. For example, yayayain mo siyang lumabas. For example, yayayain mo siyang kumain. Magme-making quality time kayong dalawa. Lalabas kayo, magliliwaliw, pero siya, lagi siyang tumatanggi sa inyong yaya. Okay? So kapag siya is tumatanggi ng ganyan, palagi, madalas na, or palagian na, ibig sabihin lang nun, meron siyang iniingatang oras na ibinibigay sa iba. Baka mamaya, hindi lang pala kayo ang pinaglalaanan niya ng oras. At yun ang masakit. Kaya kayo mga kamamay, if ever na napapansin niyo na parang hindi na okay yung relasyon, alamin niyo po muna, Alamin niyo po muna kung totoo ba talaga yung hinala ninyo. Hindi po pwedeng basta na lang kayo mag-conclude, mag-summary nang wala kayong nakikita o nahuhuli na ebidensya. Kaya hanggat maaari mga kamamay, okay, maging double time kayo sa pagmamonitor sa kanila. Okay? Kung ano man yung nararamdaman nyo, kung sila is merong instinct na tinatawag, kayo mga boys, meron din kayong instinct na kapag naramdaman nyo yung ganito, nawawalan sila ng oras, nawawalan na sila ng pagkakataon, tumatanggi na sila sa bawat yaya ninyo, tapos madalas na siyang umuwi ng gabi, madalas na siyang mali, tapos kapag tinanong ninyo, hindi naman sumasagot, walang maayos na sagot kung saan galing, okay? Tapos nagkakaroon din ng mga biglaang lakad na kapag tinanong mo, hindi makasagot, basta ewan, lalabas lang kasamang tropa, yung mga ganyang paalam. Mag-isip kayo mga boys, okay? Kung ayaw nyo magsisi sa huli, mag-isip kayo. Okay, akala nyo lalaki lang po yung gumagawa ng ganito. Marami po, kahit mga babae po pwede po gumawa ng ganito. Kaya kayo, bago pa mahuli ang lahat, alamin nyo na po kaagad. And if ever na kapag nagpaalala na kayo, nagsabi na kayo, pinalalahanan nyo sila palagi at ginawa nyo pa rin, nila pa rin. So mag-isip kayo. Okay? Pwede namang magpatawad. Pero kung paulit-ulit lang naman ang nangyayari, kung paulit-ulit lang naman yung ginagawa niyang ganon, well, matuto rin kayong bumitaw. Hindi po pwedeng sa oras-oras, araw-araw is nandiyan kayo para kumapit. Okay? So, hindi po pwede na magtitiis na lang kayo, magsasakripisyo kayo sa mga ginagawa niya na hindi naman okay. Okay? So, mas maganda na siguro na maging single kayo o maging hiwalay kayo kung diyan ka naman matatahimik, diyan ka naman magiging masaya at hindi sasakit ang ulo mo sa inyong asawa. Okay? So, hindi kayo pababayaan ni Lord. Alam nila na tama lang yung ginawa mo. Alam nila na ginawa mo yung part mo para sa pamilya, para sa pagiging mag-asawa. So, hindi kanya pababayaan. Okay? So, biglaan lang itong ating vlog. Sana makatulong ang simpleng tips na yan pagdating kung paano ba natin malalaman kung ang isang babae is nakipagsiping sa iba. And lastly, bigla ko lang naisip. Kapag nakasalubong nyo sila at pumayag siya na makipagganyunan, bumaba ka sa kanyang kifay. Okay? Kahit ayaw niya. Kasi papayag yan, pero hindi niya ipapakain ang kanyang pichi-pichi. Pero gagawin mo, mag-i-insist ka na pumunta ka dun sa baba at aamuyin mo yon. Iba po kasi ang amoy ng kifay na bago at kifay na luma. Ibig sabihin, yung kifay na hindi pa nagagamit at kifay na nagamit na. Okay? Ang amoy naman kasi ng kifay na nagamit na is amoy semen yan. Kaya maaamoy nyo yan kung sanay kayo sa amoy ng inyong partner, okay, before and after. Alright? So, yan lang mga kamamay. Sana makatulong ang simpleng tips na to. Kasi gusto ko makatulong din sa inyo. Kasi alam ko yung pakiramdam na nararamdaman ninyo if ever na merong ginagawa kalokohan yung inyong mga asawang babae. Okay? So, this is Mamay Love Advice. So, sa mga gusto ng ganitong klase ng topic and video na ginagawa ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video and tips na ginagawa ko dito. Okay? So, nakakatuwa lang, almost 10,000 na tayo.
So, unti-unti, araw-araw may nadadagdag. So, ibig sabihin, may nagkakagusto sa ating channel, may nagiging interesado sa ating channel, at maraming sumusubaybay sa ating channel. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And if ever kayo is nanonood at hindi pa nakasubscribe, don't forget to click the subscribe button, walang bayad dyan, and yung notification bell para sa mas marami pang video na kagaya nito. Again, this is Mama Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!